Bibi, kapiling mo pa rin na DJ B-Boy Bibo para sa ating Bibi Time. Marami sa mga ilaw ng tahanan ang halos walang pahinga sa buong araw, buong magdamag. Sabi nga nila, buti pa sa trabaho, 9 hours lang yung duty mo. Pero kapag nanay o asawa ka na, buntong hininga na lang ang pahinga. Kaya naman marami sa ating mga misis ngayong gabi ang malamang sa malamang ay nagpapahinga na. Naghahanda para sa panibago na namang pag-aasikaso bukas ng umaga. Or yung iba gising pa na sa kabila ng lahat ng ginawa maghapon, may lakas pa rin para kahit papaano makabanding yung pamilya. At eto nga ang ilan sa ating mga bibi na nagpadala ng kanilang experience o kwento sa aking Facebook Messenger, DJ B-Boy Bibo. Sabi ni Mama Gina Makalalad, "True DJ B-Boy, Diyos ko, wala nang time mag-ayos lalo na kasi alam mong mag-haggard ka lang din naman pagkatapos ng gawaing bahay. But, proud housewife here." Korek, dahil dyan mabuhay ang mga tahanang ina. Totoo no, di ba mag-aayos ka pa ba kung alam mo rin naman na ma-haggard ka lang? Wala namang ibang makaka-appreciate niyang lipstick mong pula, ng eyeliner mong itim na itim, ng kilay mong on flick, ng napakabango mong pabango, kundi yung mga kasama mo sa bahay na hindi naman buhay. Mga kaldero, kutsara tinidor, planggana, pangtanggal ng alikabok. Di ba may point yung sinabi niya na bakit pa nga naman mag-aayos kung alam mo naman na madudumihan ka lang din dahil sa mga kailangan mong gawin. Alam mo kung bakit? Kasi iniisip niya na unahin na plansyahin yung damit mo, labahan yung mga pinaghubaran mo, kahit na alam niyang madudumihan lang din naman yun. Paplansyahin niya kahit alam niyang magugusot lang din naman. But she is doing that because she wants you to be presentable. She is doing that for you. Na kahit siya yung mahagard, sige kahit ako yung magmukhang losyang, okay lang. Pero gagawin ko to para sa'yo. Kasi gusto ko na mas maging kahanga-hanga ka, mas maging maayos ka sa paningin ng mga tao. Ganun yun. Sabi naman ni Christine Samaniego, sayang lang make-up kung nasa bahay ka lang naman. Kaya relate ako dyan mga kamisis. Ang mahalaga hindi tayo sobrang haggard. Sakto lang at hindi napapabayaan ang mga anak. Correct. O di ba payag ka nun, aesthetic ka tignan, pero yung mga anak mo ang dudungis. O edi magre-reflect din sa'yo yun na bakit yung nanay mo on flick yung kilay, yung nanay mo pulang-pula yung labi, yung nanay mo ang ganda ng postura, samantalang ikaw na anak niya, bakit ganyan yung itsura mo? Ang dumi-dumi mo. Di ba? Ang dumi ng damit, madungis yung mukha ng anak, halatang napapabayaan, hindi naaasikaso. Samantalang ikaw, ang ganda-ganda mo. Wow, sana yung anak mo rin, 'di ba? Sana nagre-reflect din yung linis ng katawan mo, yung ganda ng postura mo diyan sa anak mo. So tama si Ate Christine. Sige, sabihin na natin na minsan you have to balance na dapat maayos ka pa rin tignan kahit nasa bahay ka pa lang. But don't forget na may mga anak ka din. Na kailangan mo rin silang asikasuhin na hindi lang ikaw ang dapat maganda sa paningin ng iba. Kasi minsan may mga ganyan talagang ina na nakakalimutan yung mga anak nila, yung pamilya nila na di ba nang sila madungis basta ako aesthetic. Pero hindi naman lahat, di ba? May iilan pero karamihan pa rin talaga sa mga kilala kong ina ay talagang maasikaso. Talagang inuuna ang pamilya. Sabi naman ni Fez Santa Cruz, "Hay nako, hindi ko makakalimutan taong 2017. Bago pa lang kami ng asawa kong nagsasama. Pinag-aawayan namin yan. Bakit raw hindi ako nag-aayos ng sarili ko? Nasa bahay lang naman ako." Grabe din naman kasi si Mister.
Ano bang gusto mo, mister? Yung habang nagluluto si misis nakatanga, gano'n? Habang naglalaba siya, gusto mo naka-cocktail dress? O hindi naman kaya yung gusto mo habang nagsasampay siya nakatakong? Diba? Siyempre, ilugar mo naman din, mister, yung mga demand mo kay misis. Isipin mo rin naman siya na hindi pwedeng sobrang ayos na ayos siya kasi kailangan niya maging komportable habang ginagawa niya yung mga gawaing bahay. At saka ikaw, mister, ha? Ano na, baka akala mo nakakalimutan mo yung mga pinangako mo sa kanya, ha? Asan na yung pangako mo nung hindi pa kayong mag-asawa, ha? Sabi mo gagawin mo siyang reyna. Pero nung nagkapamilya na kayo pagkatapos ng kasal, bakit ganon? Ha? Bakit nagmukhang kawal yan? Nagmukhang bantay ng palasyo yung asawa mo, ha? Pero shoutout din naman sa mga mister na walang sawang kumakayod din para sa pamilya o para sa mga magulang, ayan, na dumodoble kara, ina na, ama pa. At going back, ikaw, mister, ha, kung paano ka alagaan ng misis mo, sana naman ma-reciprocate mo rin kahit papaano yung alaga. Tandaan mo na ikaw yung padre di pamilya, nagre-reflect rin sa'yo yung itsura ng asawa mo kung paano ka mag-alaga. Give and take dapat yan. Ipasyal mo sa Watsons. Bigyan mo ng brochure ng Avon. Avon? Hindi Avon. Diba? Di mo ba alam na kapag nakikita ka ng misis mo, nawawala yung pagod niya? Oo, nawawala yung pagod niya, napapalitan ng galit at saka stress. Ay nako, anyways, 3 oras na bibitaw ang ating pinagsamahan. Ewan ko na lang kung nabitin ka pa dyan. Pero pwede pa rin naman nating ituloy ang kwentuhan, harutan at lambingan sa aking social media platforms. Sa Facebook, Instagram at TikTok. I-search at i-follow nyo lamang po DJ B-Boy Bibo, DJ B-I-B-O-Y B-I-B-O. Iyong nakatabi mula alas 9 hanggang ngayon na malapit ng mag-alas 12 para sa ating BB Time. Ako pa rin to ang BB mo sa radyo, DJ B-Boy Bibo, mula sa huntahan ng mga young and fresh. Ang 101.1, yes, the best. At BB, bago ko makalimutan, huling monthly finals na po ng Singer on the Air bukas. Kaya naman po abangan niyo po yan. Alas 12 po yan ng tanghali sa programa pa rin ni DJ Ganda Wanda. At abangan natin, suportahan natin ang ating mga monthly qualifiers. At syempre next week, ang mga wild card contestants natin. And sa December 8, sabay-sabay po nating tunghayan at panoorin ang grand finals ng Yes the Best Singer on the Air. Happy weekend mga bibi! Good night! Mwah-mwah! When you're Yes,